Sa pagpasok ng bagong taon, 2026, meron pong posibilidad ng mga bagong permanent residency programs na bubuksan ayon sa Immigration Canada. At meron ding mga dating sinarhan na posible ring i-reopen para sa ating mga aplikante. So let's keep it that way, guys. Tayo po ay hopeful sa pagpasok ng bagong taon. At ang hangad siyempre natin, ang mga temporary residents po sa Canada ay magkaroon na ng permanent residency. Kaya yan ang ating topic ngayon, guys. Iisa-isahin po natin ang mga pathways na yan. Hello everyone, sa ating Menchi po ito and welcome back sa ating Menchi's Philcan Life, another topic about Canada. Salamat sa inyo na mga dati ng subscribers at padalas nanonood at kayong bago po. Thank you very much. Paki-subscribe na, guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At pwede rin po ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagiging channel members. So just click the join button below. And in that note, gusto ko nang pasalamatan po ang ating mga channel members. Thank you sa ating mga channel members. Ay, meron po tayong mga bago. Si Lear V. Grace Tabian, Blissful Balance 1, si Jepons JFY Darters, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Ariandel Malinaw, Marlo Kwasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic, guys. 2026, ano ang mga permanent residency pathways na bago at mga bubuksan uli na nagsara na. Okay? At saka yung iba mga continuation, syempre, ano ho. Tingnan muna natin, guys, for 2026, ilan ba ang mga permanent resident na kanilang aaprubahan or ilan ang slots for 2026 PR? Okay. Ayon po sa Immigration Levels Plan, sa 2026 ay mayroong 380,000. Lumiit ang bilang pero meron pa rin, di ba? Marami pa rin po. 380,000 na mga PR ang aapruban sa Canada. Ang iba dyan ay mga economic programs, mga express entry, mga ganyan ano ho. At saka mga pilot programs, andyan din po yung mga provincial nominee. Sama-sama, guys, doon sa bilang na yon. Pati po mga family reunification, yung hinihintay-hintay ninyo na pag-i-sponsor ng mga parents. Yun po yun, parents and grandparents. So, all in all, 380,000. Okay, so, mag-umpisa tayo. Ano-ano? Ay, meron po ako ditong nakalista na 1, 2, 3, 4, 7. Guys, ang ating reference po ay ang CIC News. Meron din po ang CBC News. And this is all over po sa mass media dito sa Canada. So, let's take a look, guys, sa mga PR pathways na expected to be launched or to reopen in 2026. Number 1 na syempre ay yung balitang-balita po na TR to PR. Yung 33,000 na transitioning from temporary to permanent. Yan ho, yun ay marami sa inyo ay excited na. Ako man, excited akong malaman ang criteria. Pero hanggang sa ngayon, naghihintay tayo po ng criteria. Siguro, pagpasok na ng taon, saka natin maririnig kung ano yung mga rules and guidelines dito. Ano ho? Sa unang pinalabas nilang statement, guys, ayon sa Immigration Canada, itong TR to PR, 33,000 na ito, ay para sa mga nasa loob ng Canada, kasalukuyang nagtatrabaho, at sila po yung sinasabing may strong roots in their communities already. Ano ho? Paying their taxes and are contributing to the Canadian economy. Ang iniisip ko doon, parang yun yung mga matagal na nandito sa Canada. Ano ho? Kasi noong 2021, nagkaroon po ng isang TR to PR, 90,000 po yun at ang bilis pong napuno. How much more sa 33,000 lang ho ito. Kaya, tsak na mabilis din po itong mapupuno. So, wala pa pong detalye kung ano yung mga criteria. Pero ang sabi ho, this will be an accelerated program. Ibig sabihin, ito magiging mabilis ang proseso, which is also good. Hindi ho ba? So, hanggang doon lang po ang ating masasabi ngayon. Okay? Number 2, ito ay para sa mga may US H1B. Okay. Accelerated rin daw po ang programang ito, accelerated pathway for H1B holders. US visa po yon. Sa 2025 federal budget, guys, ang isa sa mga pupondohan nito ay ang paglulunsad ng H1B PR pathway.
accelerated rin daw po ito, pabibilisin. Ito ay designed para ma-attract ang mga high-skilled na mga professionals na nasa iba't ibang mga industries or sector na kailangan din po sa Canada. Katulad po ng technology, healthcare, and research as part of Canada's strategy to boost innovation. Yun. Noong 2023 guys, if you would remember, nagkaroon din po ng open work permit program para sa mga H-1B. Ano ho? Ito ay for 3 years at marami ho tayong sa ngayon na open work permit holders. Ang bilis guys, alam nyo ba na reach agad niya ang 10,000 application cap within a few days. Overwhelmingly, sangayon po sa binabasa ko, overwhelmingly. Siyempre, ang lapit lang. Nasa US, liliban lang ho sila dito. Ano ho? Yun. So, ano ang detalyes nito? Maghihintay pa rin ho tayo ng detalyes. There's one thing na sure natin guys dito, may prerequisite dito. Kailangan ay may hawak kayo na H-1B visa ng USA. Yun. Yun ang alam nating detalyes nun, okay? So, abangan natin po ang mga ilalabas pa ng immigration ng mga balita. Another one ay maganda rin to guys, ang PR pathway para sa mga construction workers. Di ba, balitang-balita naman, ang Canada po ay nagka-problema tayo sa pabahay, kinulang ang housing. Kaya ngayon ay importante ang mga construction workers sa Canada. Noong March 2025, ang IRCC po ay nag-announce that it would admit 14,000 foreign national construction workers in Canada. Ang detalye po nito, whether this will be a PR program or temporary pathway, ay hindi pa rin po natin masabi. Di maganda kung PR na. And out of this number, guys, may sinabi noon si dating Immigration Minister Mark Miller na ang sabi niya yung about 6,000 doon ay para sa mga undocumented na construction workers already in Canada. Imagine, undocumented na nga sila, pero bibigyan pa ng tsansa. Diba? Ganda naman. So, sana po ay ito'y mangyari in 2026. The government has not yet released details of when this program will begin or the eligibility for applicants. Yan. So, abangan natin guys yan. Number 4, Stream for Agriculture and Fish Processing. In the 2025 to 2026 Department Plan, ang IRCC po ay nag-reveal doon na magkikreate sila ng sector-specific stream for workers in agriculture and fish processing. So, base naman ito sa mga department plan na nasusulat din ho, ano? So, wag lang nilang babaguhin yon. Ay, ito po yun. Magkakaroon ng stream for agriculture and fish processing. Ang new stream na ito would expand partner country agreements, streamlining the hiring of workers in these sectors. At the time of the announcement, ang IRCC po ay nag-note at ito ay nagde-develop na raw po ng stream in collaboration with ESDC, ang Employment and Social Development Canada, with the goal to launch in 2025 to 2026. Ay teka, palipas ng 2025, ano? Hindi nila ini-launch ng 2025. O maybe 2026. Hoping talaga sa ating Menchi, ano? Number 5 ay ang replacement pathway to the economic mobility pathway pilot. Replacement ho ito, meaning yung dati ay papalitan. Ano ho? The federal government is also expected to create a new permanent pathway to replace the existing economic mobility pathway pilot. So ang kasalukuyan po ay ang EMPP, Economic Mobility Pathway Pilot. Ang EMPP po ay isang programa na tumutulong sa mga skilled refugees na na-displace sa kanilang mga lugar tapos nasa Canada at ngayon ay pinapayagan sila na magtrabaho and mapasama sa labor forces ng Canada. So this one, ito pong EMPP ay para sa mga refugees ng Canada. So abangan din ninyo yan guys kung kayo ay concerned dito. Wala pa rin hong detalye, expected criteria, similar to those of the EMPP. Number 6 ay ang reopening. Reopening po ng Home Care Worker Immigration Pilot.
Ito kasing pilot program na ito ay nakakakaba. It's supposed to be a 5-year pilot, ano ho. So, nagsimula ngayon, 2025, unang taon, and next year will be its second year. Kaya talagang dapat ay magre-reopen siya. Ang buwan po na ito ay binuksan ay March of 2025. So, meaning to say, aring March din of 2026, ito muling i-reopen. Pero ayon po sa Immigration Canada, ang home care worker na ito ay para pa lamang sa mga nasa loob ng Canada. Home care for child care at saka home support worker. Dalawa pong streams. Ngayon, yung para sa outside Canada, nakalagay po ay closed. So we don't know the meaning of that hanggang ngayon. Questionable para sa atin kung anong kahulugan. Kung ito'y closed only for 2026. At sabi kasi 2027, it will be open para sa mga outside Canada. Pero hindi pa rin natin po alam kasi nakalagay ay closed siya. Okay? So stay tuned guys sa mga balita kasi patuloy naman pong umiikot ang mga balita about immigration. Ang ikapito guys ay ang RCIP, ang Rural Community Immigration Pilot at saka ang FCIP. Ano po yung FCIP? Ang Francophone para sa mga French speakers for outside Canada jobs. Ano ho? Ang RCIP po ay pumalit sa dating RNIP. Ang maganda po sa RCIP ngayon ay lumawak pa. Kasi yung RNIP before, Rural and Northern Community Pilot, ay para lamang sa mga provinces na magkakatabi, yung Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, and BC. Ngayon, malawak na po, pati Nova Scotia ay kasama na, and baka meron pang ibang probinsyang sasama sa RCIP. Ang sistema naman ng RCIP ay hahanap kayo ng trabaho doon sa community na kasali, and then the community will help you para kayo ay mabigyan ng mga at ang community ay tutulong sa inyo para sa inyong mga settlement plans at iba pa, at kayo po ay bibigyan ng nominations. Ano? So, asahan natin po na magiging masigla po ang RCIP kasi ito ay nakafocus naman sa mga rural areas. Ang mga basic requirements po sa RCIP, una sa lahat, kayo ay maghahanap ng trabaho doon. Pero kasi ngayong taon, sangayon sa feedback na ating naririnig, ang mga nandun na mismo at nagtatrabaho na ang binigyan ng tsansa ng mga communities. So, tama lang yun na nandun na sila at nagtatrabaho na. So, for next year, maaaring makapag-welcome sila ng mga bago pa lamang papasok doon. So, ang sistema dito, maghanap kayo ng trabaho doon, and then kapag kayo ay na-hire, then saka po kayo tutulungan ng community. Basic requirements po ay work experience of at least 1 year of related work experience in the past 3 years or have graduated from an eligible post-secondary school doon sa komunidad. Ito ang tsansa para sa mga international students. Language proficiency. Kailangan ma-meet ninyo ang English or French language proficiency. Ang requirement po sa RCIP ay from level 4 to level 6. Depende po sa job o sa NOC ng inyong trabaho, and attested by a valid language test result in the past 2 years. As sa FCIP naman po, ang Francophone, syempre dapat ang inyong kinuhang test ay Francophone French language test. At least ay level 5. Education po, Canadian secondary level. Ayun guys, so 7 po yung nabanggit natin. Ang iba ay bago. So alin yung bago dito? TR to PR, 33,000. And then accelerated H-1B, US visa. And then PR for construction workers, bago rin po yun. Yun namang reopening ay yung agriculture. Kasi meron na po dati tayong agri-food pilot, then it might reopen into a new stream. And replacement po yung economic mobility pathway pilot, replacement yon. And reopening po ay yung home care at saka ang continuation ng RCIP. Yun po ang mga PR program na asahan natin for this year na papasok 2026. At bukod dyan, nandiyan pa po yung mga dati nating ibang PR pathway. We have the express entry. We have all the PNP program. Ang PNP, guys, good news sapagkat kung last year po
kinaltasan ng kalahati ang mga aplikante ng bawat probinsya. Ngayon po dinagdagan uli nila. Yun. Ano nangyari, na konsensya ba sila? Hindi, kinuwenta siguro nila na kailangan dagdagan uli ang mga slots ng bawat probinsya. So, andyan ang ating mga PNP, andyan po ang ating Atlantic Immigration Program, at iba pang mga programa na pwede po ninyong applyan kung saan kayo fit. My choices, guys. My choices, no? So, in closing, guys, ay abangan po natin ang mga programang nabanggit, ang mga PR program, at kailangan po handa kayo kasi matindi rin po ang kompetisyon kapag nag-open ng isang programa at kailangan talagang kayo ay ready na to upload your application. Ano ho? Yun. So, ihanda ang inyong English test, ihanda ang inyong ECA, ang inyong pong Educational Credential Assessment. Kung kayo ay nag-aral outside Canada, sa Pilipinas kayo nag-aral, kailangan po ninyo ng ECA. So, matagal-tagal din po yung pagpapa-ECA. Kaya kung kayo interesadong mag-apply, i-ready na po ninyo yan. At ang mga dokumento mo at ang mga dokumento ng pamilya mo. Sapagkat sa PR program po, kasabay mo nang i-apply ang sarili mo, pati ang iyong pamilya. Most of the time, ganyan po sa mga PR program. So guys, let us be hopeful for 2026 na sana ito ay maging maganda ang inyong patuloy na journey dito sa Canada. Sa Ate Menchie po ito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon, please subscribe to my channel. At salamat sa ating mga dati ng subscribers. To all my viewers, thank you very much. At salamat po sa inyo na mga channel members. Kung gusto niyo maging member ng ating channel, just click the join button below. Thank you sa ating mga channel members. Meron po tayong mga bago. Si Lear V. Grace Tabian, Blissful Balance 1, si Jepons JFY Darters, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat sa inyong support sa aking channel. Yun na muna for today, guys. Hanggang sa susunod, sa Ate Menchie from Toronto. Maraming salamat sa inyong panonood and I'll see you again on the next video. Bye-bye!